Good morning po sa Indugabos mga katiwala. Welcome po sa programang Simbahan Asin Komunidad. Magriba naman kita ngunyan na Webes, Petsa 22, kaining bulan ni Agosto 2024. Good morning. Sinsiring man, happy na birthday pa sa satuyang mga katiwala. Sana nasa mabuti kang kalagayan, sana nasa mabuti kang kinalalagyan, sana masaya ka ngayong araw ng iyong kaarawan. Magpasalamat sa mahal na Diyos, mag-omaw alsin man mga tugang padagos na maging instrumento nin karahayan sa oral daw na pagkabuhay. Yes, mga katiwala, we are family. Kumusta po ang buhay-buhay? Kumusta ang sa tuya pong araw-aldaw na pakikipagsapalaran? Yan, sa aga, mapon po mga tugang, long weekend. Asahan sa masunod na simana matapos ilipat ni PBBM ang Ninoy Aquino Day sa Agosto 23. Sa aga po, holiday mga katiwala. Kaya halawig na bakasyon. 23, 24, 25, 26. Sa maki mo iyan. 1, 2, 3, 4 days na walang pasok. So, nagpasya si Presidente Ferdinand Marcos na iurong sa Agosto 23, 2024 ang non-working holiday na Ninoy Aquino. Sa ipinaluwas na Proclamation Number 665 nakasabi na imbes na sa Agosto 21, 2024 magiging Agosto 23 para sa mas halabang weekend. Nangangahulugan ini na magiging 4 na aldaw ang warang laog dahil sa Agosto 26 regular holiday sa obserbasyon man kang National Heroes Day. Nakakaag sa Proclamation 665 na ang pagkakaigwanin mas halabang weekend ay magsusulong sa domestic tourism. Inatasan man kang Pangulo ang Department of Labor and Employment na magluwas ki circular para sa implementasyon kan proclamation para sa mga pribadong sektor. Yan mga katiwala. Haro halaba tabian sa tuyang bakasyon poon sa aga. Kaya makakapaglaba, magkakaigwanin panahon, time sa tuyang mga mahal sa buhay, makapaglimpya, asin man kung ano-ano man na sa indong muyang gibuhon, makarabas, mapopromote da po ang local tourism sa nasyon. Ano po? Magrarabas kita mga katiwala. Ano? Yan. Ano po? Pinag-chat lang. Mga katiwala, halaba ang rarabasan. Update mga tugang, may pilaluwas na circular ang
sa tuyang namumutan na obispo, and Diocesan Circular Number 30, series of 2024. New assignments in the Diocesan Commission on Social Concern and appointment of parish administrators. Effective sa aga and valid ad nutum episcopi, si Reverend Father R.G. Salvador Noarin magiging minister kang Integral Ecology Ministry. Siya magiging head, mga katiwala. Sinsiring man and minister kan person with disability. Panginginutan po ni Reverend Father Jem Norris S. Penetrante. Effective September 1, 2024 and valid ad nutum episcopi, Reverend Father Alan B. Apuli magiging parish administrator kang St. Lawrence the Martyr Parish dyan po sa Tiwi Albay. And si Reverend Father Albert Sistina magiging parish administrator kan Our Lady of Salvation Parish, Anislag, Daraga, Albay. And si Reverend Father Nino Jose G. Tuyo magiging parish administrator kang Parish of St. Peter in Paul, Pulangi, Albay. Yan ang mga bagong appointments, mga tugang sa tuyang mga tugang, mga katpadean sa Diocese nin Legazpi. Congratulations po sa indong new appointment. Sa mga bagong parish administrators, kay Father Alan, Father Buboy, Father Nino, sinsiring man sa mga bagong appointed heads under the Commission on Social Concern, Father RG as in si Father Jem, again, congratulations po sa Indogabos, mga katiwala. Asin man mga katiwala. Bation man po niya tungon yan ang nagseselebrar kan sa indang mga birthdays. Kaya ko nalingawang ko palaan si Rayan. Happy birthday po sa Saindo. Ngunyan mga katiwala, sa tuya pong tawanin na pahapyaw, ang sa tuya pong pinagigirumdom sa aldaw na ini. Iyo po ang Queenship of Mary, ang si Maria, Rayna kan langit as hindaga. Mga katiwala, sain po ini naghali or kisay ang nag-estabilisar or nag-establish kaini ong pag-remember niya to. Si Pope Pius XII pinag-establish ining fiesta kan Queenship of Mary kang 1954. Alagad ang mahal na birhen ang sayang pagiging rayna or ang titulong ini mga katiwala minagikan sa banal na kasuratan. Sabi sa pamareta ni Gabriel na si Maria magiging ina asina siya marisibi kang trono ni David na maghahade magpakailanman. Sa visitation or sa pagbisita ni Elizabeth, pinag-apod si Maria
ni Elizabeth na ina kan sa kuyang kagurangnan. Na sa gabos na ini na sa misteryo ni Maria sa sayang buhay, mga tugang padagos siya na closely associated with Jesus. Ano po, padagos siya, konektado siya permi sa satuyang kagurangnan. Ang sa iyang pagkareyna, mga tugang, nakikisumaro siya sa paghahade kan sa iyang aki na si Jesus. Mga tugang, kung sa tuyang magigirumduman na sa lumang tipan na an ina kang hade, igwanin hararom asin dakulang impluensya sa kahadean. Kan ikaapat na siglo, si Saint Ephraim, pinag-apod si Maria na Lady. Ano po? And pinag-apod man siyang Reyna. Pagkatapos mga tugang ang mga church fathers and doctors, pinagpadagos po ang pag-apod na iniki Santa Maria. Namala nga ni ang mga himno kan ika-11 siglo, as in ika-13 siglo, pinag-address si Maria bilang Reyna. As in yung baga po ini mga katiwala ang pinagsasabi niya to, Hail Holy Queen, Hail Queen of Heaven, Queen of Heaven. So, yan ang salutation, mga tugang, kay Santa Maria. Ang mga Dominicano, sa Saindang Dominican Rosary, asin siring man sa Franciscan Crown, asin sa kadakol pang mga invocation kay Maria, sa litania, pinagseselebrar na siya Reyna. Ano po? So, sa padagos niya itong pagtukar, ang piyesta na ini, mga tugang, sabi digdi, logical follow-up to the Assumption and is now celebrated on the octave day of that feast. So, pagkatapos na si Santa Maria, isakat sa langit. Kang 1954, nagpaluwa si Pope Pius XII ninsarong encyclical na sabi to the Queen of Heaven na pinagtatawanin doon na si Santa Maria angay sa sayang titulo dahil siya ang ina ng Diyos. Asin man mga katiwala, dahil siya mga katiwala closely associated as the new Eve. Pinaghihiling man siya na bagong Eva dahil sa kaligtasan na minagikan sa trabaho asin gibo kan sa tong kagurangnan na si Hesukristo. Dahil kay ni mga katiwala sa iyang pagping perpekto asin siring man dahil sa iyang mga inaapod niya tong intercessory prayer. So iyan mga tugang. Sabi nga ni po, ang pagiging reyna ni Maria, bako dahil siya reyna. Nagiging reyna si Maria. Konektado ini mga tugang again sa iyang aki. Dahil siya mismo, bako man reyna. Ano po, alaga dahil aki niya hade, totoo na uulakitan, naulakitan sa satuyang tataramon na si Santa Maria, mga tugang nyaon ang sayang pagkarayna in koneksyon, konektado, giraray, mga tugang kay Jesus na kagurangnam. Pinagsabi ni San Pablo, mga tugang, sa sayang surat sa mga taga-Roma, ang Diyos pinagtagamahan na ang katawuhan
na makaibahan niya sa buhay na daing kasagkoran.